Ang umaga para kay Diwa Cruz ay palaging nagsisimula bago pa man sumikat ang araw. Sa maliit ngunit malinis nilang silid sa likod ng mansyon ng mga De Villa, ang unang liwanag na kanyang nakikita ay hindi mula sa bintana, kundi mula sa ngiti ng kanyang 6 na taong gulang na anak, si Hiraya. Mami, good morning po. Bati ng bata. Ang mga mata nito'y kumikinang pa rin dahil sa mga panaginip. Good morning, anak. Sagot ni Diwa. Ang boses ay may halong pagmamahal at kaunting pagod. Hinawi niya ang buhok na tumatakip sa mukha ni Hiraya at hinalikan ito sa noo. Halika na, babangon na tayo. Kailangan kong ihanda ang almusal ni Senyorito Alon. Habang naghahanda si Diwa ng sinangag at itlog sa kanilang maliit na kusina, abala naman si Hiraya sa pag-aayos ng kanyang mga gamit sa pagguhit. Para sa isang bata, si Hiraya ay may kakaibang kapayapaan sa kanyang kilos. Madalas, mas gugustuhin niyang maupo sa isang sulok kasama ang kanyang mga krayola kaysa makipaglaro sa labas. Ito ay isang bagay na parehong ipinagpapasalamat at ikinababahala ni Diwa. Matapos kumain, inupuan ni Diwa si Hiraya sa isang maliit na bangko para tirintasin ang mahaba at itim nitong buhok. Isa itong ritual na kanilang ginagawa tuwing umaga. Isang tahimik na sandali na para lamang sa kanilang dalawa. Bago harapin ni Diwa ang maghapong trabaho bilang kasambahay. Mami, bakit po laging malungkot si Sir Alon? Biglang tanong ni Hiraya. Natigilan si Diwa sa pagtitirintas. Bakit mo naman nasabi niya yan, anak? Kasi po yung puso niya umiiyak. Sagot ng bata sa isang seryosong tono. It's so cold po. Parang laging tag-ulan sa loob niya. Napabuntong hininga na lang si Diwa. Hindi ito ang unang beses na nakarinig siya ng ganitong mga salita mula sa kanyang anak. Simula pa noong maliit, may kakaibang kakayahan si Hiraya na maramdaman ang emosyon ng ibang tao. Hindi niya ito nakikita, ngunit nararamdaman niya. Isang bigat sa dibdib, isang lamig sa hangin, isang kulay na tanging siya lang ang nakakaalam. Marami lang sigurong iniisip ang senyorito mo, anak. Malaki ang kumpanya niya, kaya marami siyang problema. Pilit na paliwanag ni Diwa, kahit na alam niyang hindi iyon ang buong katotohanan. Sakto namang dumaan sa malaking bintana ng kusina ng mansyon si Alon de Villa. Matangkad, matipuno, at laging nakasuot ng mamahaling damit. Pero sa likod ng kanyang perpektong anyo, mayroon siyang aurang hindi mo maaaring lapitan. Isang pader na gawa sa yelo na nakapalibot sa kanya. Nakita ni Diwa kung paano napako ang tingin ni Hiraya sa kanyang amo. Isang tingin na puno ng awa. Upang ibahin ang usapan, inabot ni Diwa ang bag ng mga krayola ni Hiraya. Oh, sige na. Mag-drawing ka muna habang nagliligpit si Mami, ha? Agad namang nagliwanag ang mukha ng bata. Kumuha ito ng malinis na papel at nagsimulang gumuhit. Ang paborito niyang iguhit. Isang malaking araw na nakangiti, mga bulaklak at 2 tao, isang malaki at isang maliit, na magkahawak kamay. Siya at ang kanyang mami. Nakangiting pinagmasdan ni Diwa ang kanyang anak habang naghuhugas siya ng mga pinggan. Sa kabila ng kanilang kahirapan at ng pagiging byuda niya sa murang edad, si Hiraya ang kanyang liwanag, ang kanyang pag-asa. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay biglang nabasag. Isang malakas na kalabog ang nagpatigil kay Diwa. Nakita niya ang mga krayola ni Hiraya na nagkalat sa sahig. Ang bata ay nakatayo, nanginginig, at nakatingin sa kanyang iginuhit na papel na para bang isa itong halimaw. Anak, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Diwa habang lumalapit. Hindi sumagot si Hiraya. Dahan-dahan nitong dinampot ang itim na krayola. At sa isang marahas na kilos, kinulayan niya ng itim ang isang bahagi ng papel kung saan may iginuhit siyang kotse. Paulit-ulit, madiin, hanggang sa halos
Mapunit ang papel. Hiraya, ano ba yan? Itigil mo yan, anak. Pero hindi nakinig ang bata. Ang mga mata niya ay nanlalaki sa takot at ang mga labi niya ay nanginginig. Huminto lang siya. Nang tuluyan ng nabura, ng itim na kulay ang larawan ng kotse. Binitawan niya ang Crayola at tumingin sa kanyang ina. Mami. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Yung malaking sasakyan, may usok, maraming usok. Hinawakan ni Diwa ang balikat ng kanyang anak. Anak, ano bang sinasabi mo? Nanaginip ka ba? Umiling si Hiraya. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Si Sir Alon? Mami, si Sir Alon. Natutulog siya sa loob ng sasakyan at ayaw niyang magising. Mami, natatakot po ako. Niyakap ni Diwa nang mahigpit ang kanyang anak. Sinubukan niyang pakalmahin ito kahit na ang sarili niyang puso ay nagsisimula ng kumabog ng mabilis. Shh! Masamang panaginip lang yan, anak. Isang masamang panaginip lang. Bulong niya habang hinahaplos ang likod nito. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na imahinasyon lang ito ng isang bata. Ngunit may isang malamig na kaba na gumapang sa kanyang buong katawan. Isang pamilyar na takot. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang medyo kumalma na si Hiraya, pinaupo niya ito at binigyan ng isang basong tubig. Pinulot niya ang papel na gininuhit ng anak. Sa gitna ng masasayang araw at bulaklak, may isang malaking mantsa ng itim. Isang nakakatakot na simbolo ng kapahamakan. Itatapon na sana niya ito nang biglang tumunog ng malakas ang telepono sa kusina ng mansyon. Kinabahan si Diwa. Bihira itong tumunog sa oras na yon. Dahan-dahan siyang lumakad palapit dito. Pinunasan niya ang nanginginig niyang kamay sa kanyang duster bago sagutin ang tawag. Hello? Isang pamilyar na boses, ang boses ng kanilang mayordoma, ang narinig niya mula sa kabilang linya. Ngunit hindi ito kalmado. Ito'y nagmamadali at puno ng takot. Diwa! Si Senyorito Alon! Si Senyorito Alon! Naaksidente siya. Ang biyahe papuntang Pag-asa Medical Center ay isang malabong alaala na lamang para kay Diwa. Ang bawat segundo ay tila isang oras. At ang bawat metro na kanilang tinatakbo ay parang 1 kilometro. Yakap niya si Hiraya sa passenger seat ng kotse ng pamilya, habang ang driver ay tahimik lang na nagmamaneho ng mabilis. Ang isip ni Diwa ay lumilipad, pabalik-balik sa imahe ng itim na Crayola, sa mga salitang binitiwan ng kanyang anak, at sa nanginginig na boses ng mayordoma sa telepono. Pagdating nila sa ospital, ang lamig ng aircon ay tila tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Ang amoy ng antiseptic at ang tahimik na pagmamadali ng mga nurse ay nagpabigat sa kanyang dibdib. Dinala sila sa isang pribadong waiting room, isang silid na maluwag at mamahalin, ngunit puno ng tensyon na halos mahika ka. Nandoon na ang halos buong pamilya de Villa. Ang ina ni Alon, si Senyora Estela, isang babaeng laging mukhang matatag, ay nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay blanko, pero ang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang rosaryo ang nagpapakita ng kanyang tunay na nararamdaman. Ang mga tiyuhin at tiyahin ni Alon ay nagbubulungan. Ang kanilang mga boses ay puno ng pag-aalala at espekulasyon. Sa gitna ng lahat ng ito, si Diwa ay parang hangin na hindi nakikita. Isang kasambahay na napasama lang sa gulo, hawak ang kamay ng kanyang anak na siyang sanhi ng kanyang pagkakaupo sa silid na iyon. Pakiramdam niya ay wala siya sa lugar. Ang kanyang suot na simpleng duster ay tila sumisigaw ng kahirapan sa gitna ng mga mamahaling damit at alahas. Diwa. Isang malumanay na boses ang tumawag sa kanya. Napalingon siya at nakita ang isang lalaking nakangiti sa kanya. Si Dante Lagdamio, ang pinsan ni Alon. Palagi itong nakangiti, laging magalang,
Ngunit may kung anong lamig sa kanyang mga mata na hindi kailanman nagawang basahin ni Diwa. Ayos lang po kami, Sir Dante. Sagot ni Diwa, bahagyang yumuko. Pinapunta po kami rito. I see, sabi ni Dante. Ang tingin niya ay bumaba sa batang nagtatago sa likod ng palda ng ina. And how are you, little one? Hindi sumagot si Hiraya. Mas lalo lang nitong hinigpitan ng kapit sa damit ni Diwa ang mga matay nakatuon sa pasilyo sa labas ng silid na para bang may hinihintay o pinakikinggan. Hayaan mo na, Dante. Natatakot siguro ang bata, sabi ng isang tiyahin ni Alon. Ngumiti lang si Dante, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Muli siyang bumaling kay Diwa. May napansin ka bang kakaiba kay Alon kaninang umaga bago siya umalis? May sinabi ba siya? Umiling si Diwa. Wala po, sir. Gaya po ng dati. Tahimik lang po siya. Hindi niya kayang sabihin ang tungkol sa babala ni Hiraya. Sino ang maniniwala? Baka isipin pa nilang nababaliw na sila. O mas malala, baka sila pa ang pagbintangan. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Diwa ang paghihila ni Hiraya sa kanyang damit. Mami, bulong ng bata. Ang boses ay nanginginig. Nasaan po si Sir Alon? Tinatawag niya po ako. Takot na takot po siya. Isang malamig na kaba ang muling gumapang sa puso ni Diwa. Niyakap niya ang kanyang anak, na para bang sa pagyakap na iyon, ay mapoprotektahan niya ito mula sa mga bagay na hindi niya maintindihan. Ang kanilang pag-uusap ay natigil nang bumukas ang pinto at pumasok ang isang doktor na nakasuot ng asul na scrubs. Agad na tumayo ang lahat. Ang hangin sa silid ay tila lalong bumigat. Doctor, how is my son? Halos pabulong na tanong ni Senyora Estela. Ang kanyang boses ay basag. Ang doktor ay tumingin sa bawat isa sa kanila bago nagsalita sa isang kalmado ngunit seryosong tono. Mr. De Villa suffered from a severe head trauma due to the impact. Nagkaroon ng pamumuo ng dugo sa kanyang utak. We've done everything we can for now, but he has slipped into a deep coma. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa silid. Koma? Koma? Ulit ni Dante, ang kanyang muka'y nagpapakita ng hindi makapaniwalang pag-aalala. Tumango ang doktor. His condition is very unstable. Ang susunod na 24 na oras ay critical. We have to wait and see if his body will respond. I'm sorry, but we need to prepare for the worst. Sa mga salitang iyon, ang huling piraso ng pag-asa sa silid ay tila naglaho. Gumuho ang katatagan ni Senyora Estela. Humagulgol siya ng tahimik sa balikat ng kanyang kapatid. Ang iba ay napayuko, habang ang iba naman ay nagsimulang magdasal. Si Diwa ay nanatiling nakatayo sa isang sulok, yakap si Hiraya. Ang puso niya ay nakikiramay sa pamilya, ngunit ang isip niya ay gulong-gulo. Kasalanan ko ba ito? Tanong niya sa sarili. Dapat ba akong nagsalita? Ngunit ang kanyang pag-iisip ay pinutol ng isang biglaang paggalaw. Naramdaman niya ang pagpupumiglas ni Hiraya mula sa kanyang yakap. Bago pa man niya ito mapigilan, nakawala ang bata. Sa bilis na hindi niya inaasahan, tumakbo si Hiraya palabas ng waiting room. Hiraya! Sigaw ni Diwa. Nagulat ang lahat. Sinundan ni Diwa ang kanyang anak. Ang kanyang puso'y kumakaripa sa takot. Tumakbo si Hiraya sa kahabaan ng puting pasilyo. Ang kanyang maliliit na paa ay lumilikha ng mabilis na mga yabag sa makintab na sahig. Huminto siya sa harap ng isang malaking pinto na may nakasulat na Intensive Care Unit. Sinubukan niyang abutin ang door handle, ngunit masyado itong mataas. Kaya't sinimulan niyang kalampagin ang pinto gamit ang kanyang maliliit na mga kamao. Sir Alon, Sir Alon, nandito na po ako.
Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Buksan niyo po ang pinto. Huwag po kayong matulog. Nang maabutan siya ni Diwa, sinubukan niyang hilahin palayo ang anak. Hiraya, anak. Tama na. Halika na rito. Pero nagpumigla si Hiraya. Ang kanyang lakas ay hindi tugma sa kanyang maliit na katawan. Ang mga nurse at ilang miyembro ng pamilya De Villa ay lumapit na rin, nagtataka sa inaasal ng bata. Pasensya na po. Pasensya na po kayo. Paulit-ulit na sabi ni Diwa habang pilit na kinakalma ang kanyang anak. Sa gitna ng pagpupumiglas, huminto si Hiraya. Humarap siya sa kanyang ina, ang kanyang mga matay luhaan at nanlalaki sa isang uri ng takot na hindi dapat makita sa isang bata. Tumingin siya kay Diwa na parabang nakikita niya ang isang bagay na hindi nila nakikita. Mami, sabi niya sa isang nanginginig, ngunit malinaw na boses na narinig ng lahat. Aalis na siya. Huwag niyo po siyang hayaang umalis. Mami, kailangan niya ako. Ang sigaw ni Hiraya ay tila isang matalim na punyal na sumaksak sa naghaharing tahimikan at pagluluksa sa pasilyo. Mami, kailangan niya ako. Lahat ng mga mata ay napako sa maliit na bata. Isang halo ng pagtataka, awa, at inis. Sinubukan muli ni Diwa na hilahin ang kanyang anak. Ang kanyang mukha ay namumula sa hiya at takot. Hiraya, tama na, anak. Nakakahiya sa kanila. Halika na. Hindi po, Mami. Naririnig ko po siya. Git ng bata ang mga luhay parang batis sa kanyang mga pisngi. Anong kalokohan ito? Bulong ng isang tiyahin ni Alon. Dalhin niyo na ang bata sa labas. Nakakadagdag lang sa gulo. Si Dante ay lumapit. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng awtoridad na may halong pakikiramay. Diwa, perhaps it's best kung iuuwi mo na muna si Hiraya. Hindi ito lugar para sa isang bata. Ngunit bago pa man makasagot si Diwa, isang boses na basag ngunit puno ng kapangyarihan ang pumigil sa lahat. Hayaan niyo siya. Lahat ay napalingon kay Senyora Estela. Ang ina ni Alon ay nakatayo na. Ang bakas ng luha ay nasa kanyang mga mata. Ngunit napalitan ito ng isang bagay na mas matindi. Desperasyon. Tumingin siya sa doktor. Dok, sinabi niyo na kailangan naming maghanda sa pinakamasama, hindi ba? Tumango ang doktor. I'm sorry, Senyora, but yes. Kung ganon. Sabi ni Senyora Estela, ang kanyang tingin ay bumaling kay Hiraya. Wala nang mas masama pa. Wala nang mawawala sa atin kung susubukan natin. Lumakad siya palapit sa bata at sa kauna-unahang pagkakataon, tiningnan niya ito hindi bilang anak ng kasambahay, kundi bilang isang posibleng sagot sa kanyang mga dasal. Anak, anong naririnig mo? Tumingala si Hiraya sa matandang ginang. Umiiyak po siya. Natatakot po siyang mag-isa sa dilim. Ang mga salitang yon ay tumama kay Senyora Estela na parang kidlat. Niyakap niya ang sarili na parabang nilalamig. Papasukin niyo siya, utos niya sa nurse. Pero ma'am, tutol ng nurse. Sterile po ang ICU. Bawal po ang bata sa loob. Tita, this is madness, sabad ni Dante. Hindi natin alam kung anong gagawin ng bata sa loob. Hindi. Sigaw ni Senyora Estela, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Kung may kahit katiting na pag-asa, kahit ang kakaibang pag-asa, kakapitan ko. Papasukin niyo ang bata. Pasukin niyo ang... Walang nangahas na sumuway pa. Sa hudyat ng doktor, binuksan ng nurse ang pinto ng ICU. Ang hangin mula sa loob ay mas malamig at ang tunog ng mga makina ay mas malakas. Hinawakan ni Diwa ang kamay ni Hiraya.
Nanginginig ito. Anak, sigurado ka ba? Bulong niya. Tumango si Hiraya. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng determinasyon. Binitawan niya ang kamay ng ina at dahan-dahang humakbang papasok sa silid. Sumunod si Diwa. Ang bawat hakbang niya ay parang may bigat na 1 tonelada. Sumunod din si Senyora Estela at si Dante. Ang kanilang mga mukha ay hindi maipinta. Ang silid ay malawak at puti. Sa gitna nito, nakahiga si Alon de Villa. Payapa ang kanyang muka, ngunit ang dami ng tubo na nakakabit sa kanyang katawan ay isang malagim na paalala ng kanyang kalagayan. Ang monotonong tunog ng heart monitor. Ang tanging musika sa silid, isang tunog na nagbabadya ng buhay. Ngunit isang buhay na napakanipis. Para kay Diwa, ang eksena ay nakakatakot. Ngunit si Hiraya ay lumakad palapit sa kama na para bang may isang hindi nakikitang puwersa na humihila sa kanya. Huminto siya sa tabi ng ulo ni Alon. Pinagmasdan niyang mabuti ang mukha ng lalaking natutulog. Walang bakas ng pagiging arogante o malamig dito ngayon. Ang nakikita lang niya ay isang taong nangangailangan ng tulong. Dahan-dahan, itinaas ni Hiraya ang kanyang maliit na kamay. Si Diwa ay napahawak sa kanyang bibig, hindi alam kung ano ang dapat gawin. Ipinatong ni Hiraya ang kanyang palad sa noo ni Alon. "Don't be sad anymore, Sir Alon," bulong niya sa isang boses na halos hangin lang. "Wake up na po, nandito na po ako." At sa sandaling iyon, isang bagay na hindi maipaliwanag ang nangyari. Isang halos hindi makitang liwanag ang tila nagmula sa kamay ng bata. Isang malamlam na sinag na dumaloy papunta kay Alon. Pagkatapos, ang eratikong tunog ng heart monitor ay biglang nagbago. Ang mabilis at mahinang pagtibok ay naging mas mabagal, mas malakas, mas regular. Ang makina na sumusukat sa presyon sa kanyang utak ay nagpakita ng biglaang pagbaba sa peligrosong level. Ang nurse ay napang-anga. Mabilis na tiningnan ang mga monitor. Imposible. Si Senyora Estela ay napaluhod, ang kanyang mga kamay ay magkadaop sa pananalangin. Si Dante, na nakatayo sa likuran, ay nanlaki ang mga mata. Ang kanyang pagkagulat ay mabilis na nahalinhan ng isang kislap ng takot. Pagkatapos, isang daliri ni Alon ang gumalaw. Sinundan ito ng pagkunot ng kanyang noo. Ang kanyang mga pilikmata ay kumurap. Dahan-dahan, na parang isang taong nagising mula sa isang napakahabang pagkakatulog, iminulat ni Alon de Villa ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay hindi ang puting kisame, o ang kanyang ina, o ang mga nurse. Ang unang nakita niya ay ang maamong mukha ng isang batang babae na nakatingin sa kanya. Ang kamay nito ay nakapatong pa rin sa kanyang noo. Isang kolektibong hininga nang hindi makapaniwalang kaluwagan ang pumuno sa silid. Ang himala ay naganap. Hinawakan ni Senyora Estela ang braso ng doktor. "Dok, ang anak ko, gising na siya." Agad na lumapit ang doktor at ang nurse upang suriin si Alon. Sinubukan ni Alon na magsalita, ngunit isang mahinang ungol lang ang lumabas sa kanyang mga labi. Ang kanyang tingin ay nanatiling nakapako kay Hiraya, na para bang may isang hindi nakikitang koneksyon sa pagitan nilang dalawa. Dahan-dahang binawi ni Hiraya ang kanyang kamay at umatras papunta sa kanyang ina. Niyakap siya ni Diwa nang mahigpit. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin sa pinaghalong takot at pagkamangha. Sinubukan muling magsalita ni Alon. Sa pagkakataong ito, isang boses, bagamat mahina at garalgal, ang lumabas. Ang kanyang mga mata ay lumihis mula kay Hiraya, naglakbay sa buong silid,
At sa wakas ay huminto kay Diwa. Tinitigan niya ito, isang tingin na puno ng pagkalito. At sa harap ng kanyang nagagalak na ina at ng mga naguguluhang doktor, binigkas niya ang kanyang mga unang salita. Sino? Sino ang umiyak? Lumipas ang ilang araw. Ang paggising ni Alon de Villa ay itinuring na isang medikal na himala. Mabilis ang kanyang paggaling na ikinagulat ng mga doktor. Inilipat siya mula sa ICU patungo sa isang pribadong silid na may malaking bintana kung saan tanaw ang hardin ng ospital. Ang pamilya de Villa ay nagdiwang. Ang mga bulong-bulungan tungkol sa milagrosong bata ay kumalat sa buong ospital, ngunit pinanatili itong sikreto ng pamilya upang protektahan ang kanilang pribadong buhay. Si Diwa at Hiraya ay pinabalik na sa mansyon, ngunit ang lahat ay nagbago. Hindi na sila simpleng kasambahay. Si Hiraya ay tinitingnan na ngayon ng mga de Villa, lalo na ni Senyora Estela, na may pagkamangha at utang na loob. Si Diwa naman ay nakakaramdam ng patuloy na kaba. Ang atensyon na natatanggap nila ay isang bagay na hindi niya kailanman ninasa. Para kay Alon, ang paggising ay parang paglangoy mula sa ilalim ng madilim na karagatan patungo sa sikat ng araw. Naaalala niya ang pagsabog ng salamin, ang pag-ikot ng mundo, at pagkatapos kadiliman. At sa loob ng kadilimang iyon, isang malamig at malungkot na pakiramdam. Ngunit ang huli niyang natatandaan, bago magising, ay ang isang mainit na haplos at isang boses ng bata na tumatawag sa kanya. Malinaw ang kanyang isip, at malakas ang kanyang katawan. Ngunit may isang bagay na nag-iba. Isang bagay sa loob niya na hindi niya maipaliwanag. Nagsimula ito sa mga panaginip. Sa unang gabi niya sa pribadong silid, nanaginip siya. Ngunit hindi ito ordinaryong panaginip. Pakiramdam niya ay nasa katawan siya ng ibang tao. Nakatayo siya sa loob ng isang maliit at simpleng bahay. Ang amoy ng nilulutong sinaing ay pamilyar. Sa labas ng bintana, nakikita niya ang mga puno ng saging at ang mga naglalarong bata sa ilalim ng init ng araw. May kapayapaan sa lugar na iyon. Ngunit sa kabila nito, nakakaramdam siya ng isang matinding kalungkutan. Isang pangungulila na tumatagos sa kanyang kaluluwa. Nagising si Alon na pawis, ang puso niya ay bumibilis. Ang kalungkutan mula sa panaginip ay nanatili sa kanyang dibdib. Isang bigat na hindi kanya. Sinubukan niyang ipagsawalang bahala ito, iniisip na epekto lang ito ng mga gamot. Kinabukasan, dinalaw siya ng kanyang ina at ni Dante. "You're looking much better, Alon," sabi ni Dante, umupo sa silya sa tabi ng kama. "The entire business world is buzzing about your miraculous recovery." "How's the company?" tanong ni Alon. Ang kanyang boses ay medyo paus pa. "Everything's under control," mabilis na sagot ni Dante. "Don't worry about a thing, just focus on getting better." Ngunit ang isip ni Alon ay nasa ibang bagay. Tumingin siya sa kanyang ina. "Ma'am, nasaan yung kasambahay si Diwa at yung anak niya?" Nagkatinginan si Senyora Estela at si Dante. "Nasa mansyon sila, anak," sagot ng kanyang ina. "Why do you ask?" Nag-isip si Alon. Paano niya ipapaliwanag? "Wala lang. I want to thank them, especially the child." "Of course," sabi ni Senyora Estela. "Utang natin ang buhay mo sa batang yon." Ngunit habang nag-uusap sila, naramdaman muli ni Alon ang isang kakaibang emosyon. Nang tumingin si Dante sa kanya, isang biglaang alon ng takot at pag-iingat ang kanyang naramdaman. Hindi ito galing sa kanya. Para bang may isang boses sa kanyang isip na nagsasabing, "Mag-ingat ka sa kanya." Napakunot ang noo ni Alon. Tiningnan niya si Dante, na nakangiti pa rin, ngunit sa unang pagkakataon,
Nakita niya ang isang bagay sa likod ng ngiting iyon. Isang bagay na hindi niya pinapansin noon. Nang sumunod na gabi, ang panaginip ay bumalik, ngunit mas malinaw na ngayon. Nakatayo na naman siya sa loob ng simpleng bahay. Ngunit ngayon, may naririnig siyang mga hikbi. Isang babae ang umiiyak. Hindi niya makita ang mukha nito, ngunit nararamdaman niya ang bawat patak ng luha nito na parang sarili niyang pighati. Pagkatapos, ang eksena ay biglang nagbago. Nasa isang kalsada na siya. Madilim. Umuulan. May isang truck. Isang truck na may logo ng Devilla na nawalan ng kontrol. At pagkatapos, isang nakakabinging tunog ng pagbangga. Nagising si Elon na sumisigaw. Napaupo siya sa kanyang kama, habol ang hininga. Ang imahe ng truck, ang logo ng kanyang sariling kumpanya, ay malinaw na nakatatak sa kanyang isip. Ang sakit, ang biglaang pagkawala. Naramdaman niya ang lahat ng iyon. Nang araw na iyon, pinayagan na siyang maglakad-lakad sa hardin ng ospital kasama ang isang private nurse. Habang naglalakad, nakita niya sa di kalayuan si Diwa. Nagdadala ng isang basket ng prutas. Malamang ay pinapunta ito ng kanyang ina. Kasama nito si Hiraya, na masayang naglalaro sa damuhan. Isang hindi may paliwanag na puwersa ang nagtulak kay Alon na lapitan sila. "Diwa!" tawag niya. Gulat na napalingon si Diwa. Agad itong yumuko. "Senyorito Alon, kumusta na po ang pakiramdam ninyo?" "I'm fine," sagot ni Alon, ngunit ang kanyang mga mata ay nasa batang babae. "Hiraya." Tumingala si Hiraya at nang makita si Alon, isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Tumakbo ito palapit sa kanya at niyakap ang kanyang binti. "Sir Alon, gising ka na po. Hindi na po malungkot ang puso niyo." Napatigil si Alon. Hinawakan niya ang balikat ng bata at marahang inilayo ito para matitigan ang mukha nito. "Paano mo nalaman?" "Nararamdaman ko po," simpleng sagot ng bata. Bumalik ang tingin ni Alon kay Diwa, na ngayon ay nakatayo ng hindi mapakali. Ang mga panaginip, ang mga emosyon, ang truck. Isang ideya, isang imposible ngunit paulit-ulit na ideya ang nabubuo sa kanyang isipan. Pinakiramdaman niya ang sarili. Ang kalungkutan na naramdaman niya sa panaginip. Pamilyar ito. Ito ang parehong kalungkutan na nakikita niya ngayon sa mga mata ni Diwa, sa likod ng pilit nitong pagpapakita ng respeto. Nagpasya siyang subukan. Tinitigan niya si Diwa ng diretso sa mga mata. Ang kanyang boses ay mas seryoso na ngayon, halos pabulong. May namatay ba sa pamilya mo dahil sa isang aksidente, Diwa?" Ang epekto ng kanyang tanong ay agaran. Ang katawan ni Diwa ay nanigas na parang bato. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang basket ng prutas na hawak niya ay bumagsak sa damuhan. Ang mga mansanas at dalandan ay gumulong sa iba't ibang direksyon. Ang reaksyon niya ay sapat ng sagot. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Sa sandaling bumagsak ang basket, naramdaman ni Alon ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Isang alon ng pighati, ang eksaktong pighati mula sa kanyang panaginip, ang bumalot sa kanya. Napahawak siya sa kanyang dibdib, bahagyang napayuko, habang ang alaala ng isang umiiyak na babae ay biglang sumagi sa kanyang isipan. Hindi na ito panaginip. Ito ay isang alaala, ngunit hindi kanya. Ito ay alaala ni Diwa. Ang tanong ni Alon ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Diwa mula sa isang mahabang pagkakatulog. Ang lahat ng pilit niyang ibinabaon sa limot, ang sakit, ang luha, ang pangungulila, ay biglang bumalik, sariwa at masakit.
na parang kahapon lang nangyari. Senyorito, yun lang ang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Kung hindi siya mabilis na naalalayan ng private nurse ni Aelon, marahil ay bumagsak na siya sa damuhan. Ma'am, ayos lang po kayo? Tanong ng nurse, ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Nakita ni Diwa ang pagbabago sa mukha ni Alon. Ang kanyang pagkalito ay napalitan ng sarili niyang sakit. Isang sakit na tila salamin ng nararamdaman ni Diwa. Napahawak ito sa dibdib. Anong nangyayari? Tanong ni Alon. Hindi sa kanino man, kundi sa kanyang sarili. Ang eksena ay masyadong mabigat, masyadong personal. Ang nurse, sa pag-aakalang dala lang ng pagod. Ang nangyayari ay magalang na sinabi, Sir Alon, kailangan niyo na pong magpahinga. Diwa, ipagpaumanhin mo na. Pero kailangan ko na siyang ibalik sa kanyang silid. Walang nagawa si Diwa kundi tumango. Pinulot niya ang mga nagkalat na prutas sa tulong ni Hiraya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Habang papalayo, nilingon niya si Aelon. Nakatingin pa rin ito sa kanya, ang mga matay puno ng mga tanong na alam niyang hindi niya kayang sagutin. Pagbalik nila sa kanilang silid, sa likod ng mansyon, agad na niyakap ni Diwa si Hiraya. Doon, sa kaligtasan ng kanilang munting espasyo, tuluyan nang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Paano? Paano nalaman ni Alon? Ang aksidente ng kanyang asawa ay isang bagay na sinadya niyang ilihim nang mag-apply siya ng trabaho sa mga De Villa. Alam niyang truck ng kumpanya ang nakabangga sa tricycle ng kanyang asawa, ngunit ayon sa investigasyon, ito'y isang aksidente lamang. Kailangan niya ng trabaho, kaya isinantabi niya ang kanyang galit at pait. Pero ngayon, ang multo ng nakaraan ay nagbabalik para usigin siya. At ang pinakakakaiba sa lahat, tila ito'y nagbabalik sa pamamagitan mismo ng taong nasa sentro ng lahat ng ito. Gabi na nang may marinig siyang 3 marahang katok sa pinto. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at nag-ayos ng sarili bago buksan ang pinto. Laking gulat niya nang makita si Dante Lagdameo na nakatayo sa labas, may daladalang isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sir Dante, magandang gabi po. Bati ni Diwa. Magandang gabi, Diwa. Maaari ba akong pumasok sandali? May mahalaga lang akong sasabihin. Sabi nito sa isang boses na malumanay ngunit may diin. Walang magawa si Diwa, kundi pagbuksan ito. Pumasok si Dante sa kanilang maliit na silid. Ang kanyang mamahaling pabango at matipunong tindig ay tila umuko pa sa buong espasyo na nagpaliit lalo sa kanilang tirahan. Si Hiraya ay natutulog na sa kanilang kama, mahimbing at walang kamalay-malay. Huwag kang mag-alala, saglit lang ito, panimula ni Dante habang maingat na isinasara ang pinto. Nabalitaan ko ang nangyari sa hardin kanina. Mukhang labis na naapektuhan si Alon. Yumuko si Diwa. Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadya. Alam ko, sabi ni Dante. Umupo ito sa nag-iisang silya sa silid na parabang siya ang hari sa lugar na iyon. Diwa, alam nating lahat na may utang na loob kami sa inyo, lalo na kay Hiraya. Ang nangyari kay Alon ay isang himala. Ngunit ang mga himala, minsan ay may kaakibat na komplikasyon. Tumingin ito kay Diwa, ang kanyang mga matay seryoso na ngayon. Ang isip ni Alon ay hindi pa patuluyang magaling. Naguguluhan siya. At sa tingin ko, ang presensya ninyo, lalo na pagkatapos ng nangyari kanina, ay nakakadagdag sa kanyang pagkalito. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Diwa. Ang kaba sa kanyang dibdib ay nagsisimula na namang tumubo. Hindi sumagot si Dante. Sa halip,
Kinuha niya ang kanyang wallet at mula roon ay inilabas niya ang isang tseke. Dahan-dahan niya itong inilapag sa maliit na mesa sa pagitan nila. Nais ko sanang mag-alok sa iyo ng isang pagkakataon, Diwa. Isang pagkakataon para makapagsimula ka ng bagong buhay malayo dito. Tumingin si Diwa sa tseke. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang nakasulat na halaga ay sapat na para bumili ng isang maliit na bahay at lupa sa probinsya. Sapat na para pag-aralin si Hiraya sa isang magandang eskwelahan. Sapat na para hindi na niya kailangang maging alila habang buhay. Ito ang pangarap niya. Ang kalayaan. Para sa inyo ni Hiraya. Pagpapatuloy ni Dante. Bilang pasasalamat at para na rin sa kapakanan ni Alon. Kailangan niya ng kapayapaan ng isip para tuluyang gumaling. Walang gulo, walang mga alaalang maaring makasama sa kanya. Biglang naunawaan ni Diwa. Ito ay hindi isang alok. Ito ay isang utos na binalot sa anyo ng pakiusap. Pinapaalis sila. Hinawakan niya ang laylayan ng kanyang duster. Ang isang bahagi niya ay gustong kunin ng tseke at tumakbo palayo. Tapusin na ang lahat ng ito. Kalimutan na ang mga devilla. Ngunit sa kanyang isip, nakita niya ang mukha ni Alon sa hardin. Ang kanyang mga matang naguguluhan. Ang kanyang sakit na naging sakit din niya. Naalala niya ang sinabi ni Hiraya. Hindi na po malungkot ang puso ni Sir Alon. Kung aalis sila, babalik kaya ang lamig sa puso nito? Ang pag-alis ba ay pagtulong o pag-abandona? Huminga siya ng malalim. Nag-angat siya ng tingin at sinalubong ang mga mata ni Dante. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang nakita nito sa kanya, kundi determinasyon. Nagpapasalamat po ako sa alok ninyo, Sir Dante, sabi ni Diwa sa isang boses na matatag. Pero hindi ko po matatanggap yan. Nawala ang ngiti sa mukha ni Dante. At bakit hindi? Dahil hindi ko po maaaring iwan ang senyorito habang kailangan niya ako. Sagot ni Diwa. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang kabaitan sa mukha ni Dante ay naglaho, napalitan ng isang madilim na anyo ng pagkadismaya. You're making a big mistake, Diwa. Sabi nito sa isang mababang boses na may halong pagbabanta. Bago pa man makasagot si Diwa, isang anino ang biglang tumakip sa siwang ng pinto. Pareho silang napalingon. Nakatayo roon si Alon de Villa, nakasuot ng bathrobe, nakasandal sa hamba ng pinto para suportahan ang sarili. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata, na mas matalas na ngayon, ay nakapako kay Dante. Malinaw na naririnig niya ang huling sinabi ni Diwa. Anong ibig sabihin nito, Dante? Tanong ni Alon, ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad na matagal nang nawala. Ang biglaang paglitaw ni Alon sa pintuan ay parang isang bombang sumabog sa loob ng maliit na silid. Agad na napatayo si Dante. Ang pagkagulat sa kanyang mukha ay mabilis na napalitan ng isang pilit na ngiti. Alon, anong ginagawa mo rito? Hindi ka pa dapat naglalakad ng mag-isa. Sabi ni Dante, ang boses ay nagpapanggap na nag-aalala. Habang mabilis na tinatakpan ng kanyang kamay ang tseke sa mesa. Ngunit ang mga mata ni Alon ay hindi naloko. Nakita niya ang tseke. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Diwa at ang inis sa mga mata ni Dante. Tinanong kita, Dante, anong ibig sabihin nito? Ulit ni Alon, ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Pumasok siya sa silid, ang bawat hakbang ay may bigat ng awtoridad. Nag-aalok lang ako ng tulong kay Diwa. Mabilis na paliwanag ni Dante. Para makapagsimula siya ng bagong buhay. Isang pasasalamat mula sa pamilya. Isang pasasalamat na kailangan niyang lisanin ng mansyon? Tanong ni Elon. Ang kanyang tingin ay matalim. Ang pag-uusap nila sa hardin, ang reaksyon ni Diwa, ang pagtatangka ni Dante na paalisin ito. Lahat ng ito ay mga piraso ng isang palaisipan na hindi pa niya lubos na maintindihan, ngunit alam niyang may mali. Iwan mo kami, Dante.
Alon, hindi mo naiintindihan. I said leave us. Utos ni Alon, ang kanyang boses ay hindi na nakikiusap. Walang nagawa si Dante kundi sumunod. Naglakad ito palabas, ngunit bago tuluyang umalis, binalingan niya si Diwa ng isang tingin na nangangako ng babala. Nang silang dalawa na lang ni Diwa ang naiwan, bumalot ang isang mabigat na katahimikan. Hindi alam ni Diwa kung ano ang sasabihin. Nakatayo lang siya roon, nanginginig, habang si Hiraya ay mahimbing pa ring natutulog, walang kamalay-malay sa tensyon na bumabalot sa silid. Umupo si Alon sa silyang inupuan ni Dante kanina. Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa kanyang mga tuhod at hinilot ang kanyang sentido. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng mabilis. Diwa, panimula niya. Ang kanyang boses ay mas mahinaon na ngayon. Ayokong takutin ka. Gusto ko lang maintindihan. Ang aksidenteng tinanong ko kanina, ano ang kinalaman nun sa'yo? Napalunok si Diwa. Ito na, wala na siyang takas. Wala na. Ang asawa ko po, simula niya, ang bawat salita ay parang bubog na sumusugat sa kanyang nalalamunan. Siya po ang namatay sa aksidenteng iyon, senyorito. Kahit na inaasahan na niya, ang kumpirmasyon ay tumama pa rin kay Alon na parang suntok sa sikmura. Ang panaginip, ang truck na may logo ng Devia, ang pighati. Lahat ay totoo. Ilang taon na ang nakalipas? Tanong niya. 3 taon na po. Sagot ni Diwa. Kaya po ako napilitang magtrabaho rito. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa buong katawan ni Alon. 3 taon. Sa loob ng 3 taon, ang babaeng ito ay nagtatrabaho sa ilalim ng kanyang bubong. Naghahain ng kanyang pagkain. Naglilinis ng kanyang silid. Habang daladala ang bigat ng katotohanang ang kumpanya niya ang dahilan ng kanyang pagiging biyuda. At siya, sa kanyang pagiging manhid at abala sa sarili, ay hindi man lang ito napansin. Kinagabihan, hindi makatulog si Elon. Ang pag-amin ni Diwa ay nagbukas ng isang pinto sa kanyang isipan na hindi na niya maaaring isara. Kinuha niya ang kanyang laptop. At sa kauna-unahang pagkakataon, personal niyang hinalungkat ang mga lumang file ng kumpanya. Hinanap niya ang police report at ang internal investigation records ng lahat ng aksidente 3 taon na ang nakalipas. Natagpuan niya ito. Isang aksidente sa isang highway sa probinsya. Isang 10-wheeler truck ng Devila Logistics na walan umano ng preno at bumangga sa isang tricycle. Ang driver ng tricycle, patay. Ang pangalan, Lino Cruz. Habang binabasa niya ang mga detalye, ang pagod at bigat ng araw ay nanaig. Nakaidlip siya sa harap ng kanyang laptop. At doon, sa pagitan ng pagiging gising at tulog, dumating ang pinakamalinaw at pinakakompletong panaginip sa lahat. Hindi na niya ito pinapanood. Siya mismo ang nasa eksena. Nasa katawan na naman siya ni Diwa. Nakaupo sa isang silya sa kanilang simpleng bahay, tinatahi ang isang punit sa uniforme ni Hiraya. May ngiti sa kanyang mga labi habang hinihintay ang pag-uwi ng kanyang asawa. Ngunit, ang paghihintay ay tumatagal. Ang araw ay napalitan ng gabi, ang ngiti ay napalitan ng pag-aalala. Pagkatapos isang katok sa pinto. 2 pulis. Ang kanilang mga muka ay malungkot. Ang mga salitang aksidente, truck, wala na siya, ay umalingaungaw sa kanyang tainga na parang isang malayong ugong. Ang pananahi ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang mundo ay gumuho. Naramdaman ni Alon ang bawat patak ng luha, ang bawat sigaw na hindi lumabas, ang pakiramdam ng pag-iisa at kawalan ng pag-asa. Naramdaman niya ang galit na hinaluan ng kawalan ng kapangyarihan. Naramdaman niya ang lahat. Nagising si Alon na humahagulgol. Ang mga luha ay totoo. Ang sakit sa kanyang dibdib ay totoo.
Umupo siya, nanginginig, at muling tumingin sa screen ng laptop. Binuksan niya ang folder ng internal investigation. At doon, may isang bagay na nakakuha ng kanyang pansin. Isang maintenance request form na naka-attach sa report. Isang request para sa urgent brake check and replacement para sa eksaktong truck na iyon, na may petsa ang isang araw bago ang aksidente. Ngunit ang request ay may tatak na cancelled. At sa ilalim ng cancellation, may isang pirma. Isang pamilyar. Paikot na pirma na napakadalas na niyang makita sa mga dokumento ng kumpanya. Ang pirma ni Dante Lagdameo. Isang nakakabinging katahimikan ang pumuno sa silid. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nag-ugnay-ugnay. Ang pagtatangka ni Dante na paalisin si Diwa, ang kanyang pagkontrol sa kumpanya habang komatose si Elon. Ang pirma. Hindi ito simpleng kapabayaan. Hindi ito isang simpleng aksidente. Ito ay isang bagay na mas malala. Isang bagay na sinadyang pagtakpan. Kinuha ni Alon ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang kamay habang dinadial niya ang numero ng personal na abogado ng pamilya. Miguel? Alon here. Sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at mapanganib. May ipapahanap ako sa'yo. Lahat. Every single document related to the Lino Cruz accident 3 years ago. At gusto kong malaman, bakit kinansela ng pinsan ko ang maintenance request para sa preno ng truck na pumatay sa kanya? Ang library ng mansyon ng mga De Villa ay isang silid na bihirang gamitin. Nakalaan lamang para sa pinakamahahalagang pagpupulong ng pamilya. Ngayong gabi, ang hangin sa loob nito ay mas mabigat at mas malamig kaysa karaniwan. Ang matataas na estante ng mga libro na saksi sa maraming henerasyon ay tila mga tahimik na hukom na naghihintay sa paglilitis. Naroon si Senyora Estela. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkalito at pag-aalala. Naroon ang 2 pinakamatandang tiyuhin ni Alon, mga miyembro ng board ng kumpanya. At naroon si Dante. Nakaupo ng may kumpiyansa, bagamat may bahagyang kaba sa paraan ng pagtapik ng kanyang mga daliri sa braso ng silya. At sa kabisera ng mahabang mesa nakaupo si Alon. Wala na ang bakas ng pasyente sa kanyang anyo. Ang kanyang mga mata ay matalim at ang kanyang presensya ay nagliliyab sa isang malamig na galit. Sa kanyang tabi, nakatayo ang kanilang pamilyar na abogado, si Miguel. Hawak ang isang folder na puno ng mga dokumento. Pinatawag ko kayong lahat dahil may isang bagay na napakahalaga tayong dapat malaman. Panimula ni Alon, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na pumuno sa buong silid. Isang bagay na may kinalaman sa isang trahedya na matagal nang ibinaon sa limot, ngunit patuloy na naniningil hanggang ngayon. Tumingin siya ng diretso kay Dante. 3 taon na ang nakalipas, isang truck mula sa ating kumpanya ang naaksidente. Isang tao ang namatay. Ang pangalan niya ay Lino Cruz. Sa pagbanggit ng pangalan, nakita ni Alon ang halos hindi mahahalata ngunit mabilis na pagbabago sa ekspresyon ni Dante. Isang kislap ng pagkagulat. Ang opisyal na investigasyon ay nagsabing ito'y isang aksidente dahil sa faulty brake. Pagpapatuloy ni Alon. Isang malungkot na pangyayari pero aksidente pa rin. Pero sa tulong ni Miguel, may natuklasan kaming bago. Binuksan ni Miguel ang folder at inilapag sa mesa ang isang kopya ng maintenance request. Ito ang request para sa pag-aayos ng preno ng truck na iyon, isang araw bago ang aksidente. At ito, sabi niya, habang itinuturo ang isang pirma sa ibaba, ang pirma na nagkakansela sa request na iyon. Lahat ng mga mata ay napunta sa papel. At kaninong pirma yan, Alon? Tanong ng isa sa kanyang mga tiyuhin. Ang pirma ng taong namamahala sa logistics at operations noong panahong iyon. Sagot ni Alon, ang kanyang mga mata
ay hindi bumibitaw kay Dante. Ang pirma mo, Dante. Isang nakakabinging katahimikan. Tumawa si Dante, isang tawang pilit at walang saya. This is ridiculous. Oo, pirma ko yan. Malamang ay may mas importanteng kargamento na kailangang unahin. Isa itong simpleng operational decision. Paano nyo ito ikinakabit sa akin? Naghahanap ka ba ng masisisi, Alon? Hindi ako naghahanap ng masisisi. Sagot ni Alon. Naghahanap ako ng katotohanan. Bakit mo kinansela ang isang urgent brake repair, Dante? At bakit, pagkatapos ng aksidente, ikaw mismo ang nag-asikaso na malinis agad ang lahat ng record at patahimikin ang pamilya ng biktima? Dahil yon ang trabaho ko, ang protektahan ang pangalan ng pamilya. Giit ni Dante, tumatayo na ngayon. Ano ang gusto mong palabasin, Alon? Na sinadya ko ang lahat? Hindi ko alam, sabi ni Alon. Pero alam kong may tinatago ka. Wala, sigaw ni Dante. Ito ay pawang mga akusasyon na walang basehan. Isang salita laban sa isa. Ngumiti si Alon. Isang ngiting malamig at walang awa. Hindi lang salita laban sa salita, Dante. Sa hudyat ni Alon, bumukas ang pinto ng library. Pumasok si Diwa. Ang kanyang presensya ay isang sorpresa sa lahat, lalo na kay Dante na natigilan. Si Diwa ay nanginginig, ngunit may isang bagong lakas sa kanyang mga mata. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang luma at medyo naninilaw na sulat. Anong ginagawa niya rito? Tanong ni Dante. Ang kanyang kumpiyansa ay nagsisimula ng maglaho. Siya si Diwa Cruz, sabi ni Alon. Ang asawa ni Lino Cruz. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga tiyuhin at kay Senyora Estela. Tumingin sila kay Diwa na may bagong pag-unawa at awa. Bago po umalis ang asawa ko nung araw na iyon. Nagsalita si Diwa. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit malinaw. May iniwan po siyang sulat sa akin. Kasi po, kaarawan ko kinabukasan. Sabi niya. Basahin ko raw pagkagising ko. Dahan-dahan niyang ibinuka ang sulat. Hindi ko po ito binasa ng buo noon. Masyado pong masakit. Pero kagabi, binasa ko po ulit. Tumingin siya kay Dante. Nakasulat po rito na nag-aalala siya. Isinulat po niya na 2 beses na niyang nireport sa dispatcher na sira ang preno ng truck na minamaneho ng kanyang kaibigan. Pero laging sinasabi na hindi pa raw aprobado ni Sir Dante ang pag-aayos. Binasa niya ang isang bahagi ng sulat. Huwag kang mag-alala, mahal. Kinausap ko ulit si Berto. Sabi niya, kung hindi pa rin aayusin bukas, siya na mismo ang lalapit kay Senyorito Alon. Hindi na raw niya isusugal ang buhay niya para sa kargamento lang. Ang mga salitang iyon ay tumama sa silid na parang isang malakas na kulog. Ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Dante. Ang kanyang depensa ay gumuho. Ang sulat, ang testimonya ni Diwa, ito ang huling piraso na nagpatunay sa lahat. Bakit, Dante? Tanong ni Alon. Ang kanyang boses ay halos pabulong na sa tindi ng galit. Ang aksidente ko, naiintindihan ko na ngayon. It wasn't about the brakes. It was about you. Gusto mong mapahamak ako para makuha mo ang kontrol sa kumpanya. Pero ang kay Lino Cruz, bakit? Sa wakas, sumabog si Dante. Ang kanyang pagkukunwari ay nawala at ang lumabas ay isang mukha na puno ng inggit at galit na naipon sa loob ng maraming taon. Dahil palagi na lang ikaw. Sigaw niya, itinuturo si Alon. Laging si Alon ang magaling, si Alon ang tagapagmana. Habang ako ang mas masipag, ang mas matalino, ay palaging nasa anino mo lang. Kailangan ko ng isang pagkakamali, isang maliit na iskandalo, para bumaba ang tiwala sa iyo ng board. Ang aksidenteng iyon,
Dapat ay maliit na ICU lang. Hindi ko ginustong may mamatay. Ngunit nangyari na. At ginamit ko yon. Ang pag-amin ay isang lason na kumalat sa hangin. Si Senyora Estela ay napahawak sa kanyang dibdib, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ngunit ang galit ni Dante ay hindi pa tapos. Puno ng desperasyon, ang kanyang tingin ay napunta sa pinakamahinang nilalang sa silid. Nakita niya si Hiraya na sumunod pala sa kanyang ina at ngayon ay nakatayo sa may siwang ng pinto, nakayakap sa binti ni Diwa, takot na takot. At kayong dalawa, sigaw ni Dante, ang kanyang galit ay nabaling sa mag-ina. Kayo ang sumira ng lahat. Kung hindi dahil sa inyo, sana patay na siya at akin na ang lahat. Sa isang kilos na puno ng kabaliwan, itinulak niya ang mabigat na mesa at sumugod. Hindi papunta kay Alon, kundi papunta kay Diwa at Hiraya. Kung hindi rin lang mapapasa akin ang lahat ng ito, sisirain ko na lang. Ang library ay biglang nagkagulo. Ang pag-atake ni Dante ay mabilis at walang pakundangan. Tinulak niya ang mabigat na mesa. Ang mga libro at lampara ay tumilapon sa ere. Si Diwa ay nabigla. Hindi alam kung ano ang gagawin. Ang tanging nasa isip niya ay ang protektahan ang kanyang anak. Sa isang kilos ng proteksyon, tinakpan niya si Hiraya gamit ang kanyang katawan. Ang mga mata niya ay nakatuon kay Dante, na ang mukha ay isang maskara ng kabaliwan, na palapit sa kanila, na may galit. Ngunit bago pa man niya marating ang mag-ina, isang matigas na kamay ang humarang sa kanya. Tumayo si Alon sa pagitan nila. Ang kanyang mga mata ay naglalalaban sa galit ni Dante. "Tama na, Dante!" sigaw ni Alon. Sinubukan ni Dante na lumusot, ngunit ang lakas ni Alon ay mas malaki. Nagkaroon ng maikling sagupaan. Ang mga libro ay tumilapon, ang mga lampara ay nabasag. Sa wakas, sa tulong ng dalawang tiyuhin ni Alon, nalumpo si Dante. Pilit na hinawakan nila ang mga braso niya habang pilit itong lumalaban. Nang tuluyang naalis si Dante, ang library ay naging isang eksena ng pagkawasak. Ang mga libro ay nagkalat, ang salamin ay nabasag. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit ang katahimikan ay puno ng tensyon. Si Alon ay tumayo, habol ang hininga, ang kanyang mga matay nakatuon kay Diwa at Hiraya. Tinulungan niya ang mag-ina na tumayo. "Okay lang ba kayo?" tanong niya. Ang kanyang tinig ay garalgal. Tumango si Diwa, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pasasalamat. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Wala pong nangyari sa amin, senyorito," sagot niya. "Miguel, tawagan mo ang pulis," utos ni Alon sa kanilang abogado. Habang naghihintay ng pagdating ng pulis, isang katahimikan ang namayani. Si Senyora Estela ay lumapit kay Alon at niyakap siya. Ang kanyang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Salamat, anak," bulong niya. "Salamat at maayos ka." Sa gitna ng lahat ng ito, naglakad si Alon palapit kay Diwa. Umupo siya sa harap niya at hinawakan ang kanyang mga kamay. "Diwa," sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay. Alam ko ang lahat ng nangyari sa'yo. Ang aksidente, ang pagkawala ng asawa mo." Tumingala si Diwa, ang mga mata niya ay puno ng sakit. Hinigpitan niya ang kanyang mga kamay. "Pasensya na," sabi ni Alon, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. "Pasensya na sa lahat. Hindi ko man lang nakita ang sakit na dinanas mo. Ang hirap na pinagdaanan mo. Ang lahat ng paghihirap mo sa loob ng kumpanya." Nanginginig ang mga labi ni Diwa. "Hindi niyo po kasalanan, senyorito?" "Hindi. Pero dapat ko sanang nalaman. Dapat ko sanang natulungan ka. At ngayon, alam ko kung gaano kahirap ang lahat ng ito sa'yo." Nilapit ni Alon ang kanyang mga kamay. Tinakpan niya ang mga kamay ni Diwa at hinawakan ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. "Diwa, patawarin mo ako," sabi niya.
Ang kanyang boses ay halos pabulong. Patawarin mo ako sa lahat ng ito. Hindi ko kayang balikan ang nakaraan, pero gusto kong gumawa ng paraan para maayos natin ang lahat. Ang mga luha ay dumaloy sa pisngi ni Diwa. Isang kombinasyon ng pagkamangha, galit, at kaluwagan ang bumalot sa kanyang puso. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng ito, ang katotohanan ay lumabas. Sa wakas nakita siya. Patawad din po, senyorito. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Matagal ko na po kayong pinatawad. Para po kay Hiraya. Para po sa sarili ko. Dahil sa mga salitang iyon, isang mabigat na pasan ang nawala sa balikat ni Alon. Sa pagdating ng pulis, si Dante ay dinala sa presinto. Ang pamilya de Villa ay nagpahayag ng kanilang suporta sa mga biktima ng kanyang mga aksyon. Pagkatapos, sa isang payapang silid, inilabas ni Alon ang isang bagong plano. Gusto kong tumulong, sabi ni Alon. Gusto kong tumulong sa mga nasaktan, sa mga naulila dahil sa aksidente. Gusto kong gamitin ang kumpanya ko para gumawa ng pagbabago upang matulungan ang mga biktima. Sa kanyang sinabi, tinawag niya si Hiraya. Lumapit ang bata. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagtataka. Hiraya, sabi ni Alon. Hindi ka ba matatakot kay Dante? Umiling si Hiraya. Hindi na po. Hindi na po malamig ang puso niya. Ngumiti si Alon. Alam mo ba, ang puso ko ay natutunan kong hindi maging ganon dahil sa'yo. Anong ginagawa mo kapag mayroon kang sakit, Hiraya? Pinaparamdam ko po ang init, sabi ng bata. Sa hudyat ni Alon, ngumiti si Hiraya at niyakap niya ang kanyang ina. Hindi na takot, hindi na kalungkutan, ngunit pag-asa. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalo na yumanig sa pamilya de Villa ay unti-unting humupa. Napalitan ng mga balita tungkol sa malaking pagbabago sa pamamalakad ng kanilang kumpanya. Si Dante Lagdamio ay nahatulan at ngayon ay pinagdurusahan ang kanyang mga kasalanan sa loob ng kulungan. Ang mansyon, na dating puno ng tensyon at mga lihim, ay tila humihinga na ngayon ng mas maluwag. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay makikita kay Alon de Villa. Ang dating malamig at malayo na CEO ay naging isang taong mas madaling lapitan, mas may pakialam. Ang koneksyon na nabuo sa pagitan niya at ni Hiraya ay hindi nawala. Bagkus, ito'y naging isang paalala sa kanya araw-araw na may mas mahalaga pa kaysa sa tubo at numero, ang buhay ng tao. Isang maaraw na hapon, isang press conference ang idinaos sa pangunahing gusali ng De Villa Corporation. Sa harap ng maraming miyembro ng media, inilunsad ni Alon ang isang proyekto na matagal na niyang binuo. Today, we are not here to talk about profits or expansion. Panimula ni Alon, ang kanyang boses ay matatag at puno ng sinseridad. We are here to launch a promise to do better, a promise to heal. Ipinakita niya sa malaking screen sa kanyang likuran ang logo ng isang bagong foundation. Ang Pundasyon ng Pag-asa, Lino Cruz Foundation. Isang bulungan ang kumalat sa mga manonood. This foundation, pagpapatuloy ni Alon, is dedicated to providing financial and legal support to all victims of workplace accidents, hindi lang sa aming kumpanya, kundi sa buong bansa. It is our way of turning a tragedy into a legacy of hope. It is our apology and our commitment sealed into one. Sa huli niyang sinabi, bumaling siya sa gilid ng entablado. And to help us lead this foundation, I want to introduce to you the 2 people who taught me the true meaning of empathy and forgiveness. Sa hudyat niya, lumabas si Diwa, hawak ang kamay ni Hiraya. Hindi na siya nakasuot ng uniforme ng kasambahay. Suot niya ay isang simpleng bestida, ngunit ang tindig niya ay puno ng dignidad at lakas. Si Hiraya naman
ay kumakaway sa mga tao na may ngiti, hindi natakot sa dami ng emosyon sa paligid. Sila po si Diwa Cruz at ang kanyang anak na si Hiraya, sabi ni Alon. Isang ngiti ng paghanga ang mababasa sa kanyang mga labi. Si Diwa po ang magsisilbing co-manager ng foundation. Sino pa ba ang mas makakaintindi sa pangangailangan ng mga biktima, kundi ang isang taong nanggaling din doon? Ang mga kamera ay nag-flash. Ang mga tanong ay nagsimulang umulan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay, ang tanging nakikita ni Diwa ay ang mga mata ni Alon. Mga matang puno ng respeto at pagmamahal. Kinagabihan. Pagkatapos ng matagumpay na paglulunsad, naglalakad ang tatlo sa hardin ng mansyon kung saan unang nag-usap sina Alon at Diwa tungkol sa aksidente. Salamat, Alon, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Salamat sa tiwala. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan sa lahat ng ito. Huwag mo akong pasalamatan, Diwa, sagot ni Alon. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Binago mo ako. Binago ninyo ni Hiraya ang buhay ko. Huminto sila sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Ang mga ilaw mula sa mansyon ay nagbibigay ng isang malamlam na liwanag. Diwa, sabi ni Alon, humaharap sa kanya. Hindi ko gustong maging padalos-dalos. Alam ko ang pinagdaanan nating dalawa. Ngunit sa loob ng 6 na buwan na ito, habang itinatayo natin ang foundation, mas nakilala kita. Nakita ko ang lakas mo, ang kabutihan ng puso mo. At hindi ko na kayang itago pa. Hinawakan niya ang mga kamay ni Diwa. Gusto kong bumuo ng isang pamilya kasama mo at si Hiraya. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil mahal kita. Ang pag-amin ay simple, diretso, at puno ng katotohanan. Napuno ng luha ang mga mata ni Diwa. Mga luha ng saya. Mahal din kita, Alon. Sa isang sulok ng hardin, si Hiraya, na naglalaro ng mga alitaptab, ay napangiti. Naramdaman niya ang init at saya na nagmumula sa 2 taong pinakamamahal niya. Makalipas ang ilang araw, dinala ni Alon ang mag-ina sa sementeryo. Tumayo sila sa harap ng isang simpleng puntod na may pangalang Lino Cruz. Ito ang unang beses na bumisita si Alon dito. Naglagay si Diwa ng mga bulaklak. Si Hiraya naman ay hinaplos ang pangalan ng kanyang ama. Tumayo si Alon sa likuran nila, nagbibigay ng espasyo at respeto. Pagkatapos ng ilang sandali ng pananahimik, lumingon si Diwa kay Alon. Isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Alam ni Alon na ito ang paraan ni Diwa ng pagsasara ng isang kabanata at pagbubukas ng panibago. Habang naglalakad sila pabalik sa kotse, lumuhod si Alon sa harap ni Hiraya para maging kapantay nito. Hiraya, sabi niya ng malambing. Gusto kong maging parte ng pamilya ninyo ni Mami. Pero gusto kong malaman, would it be okay if I become your papa, Alon? Tumingin si Hiraya sa kanyang ina. Nakita niya ang masayang pagtango ni Diwa. Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Alon, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Hindi siya sumagot na ng oo. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na mas makahulugan. Inilahad niya ang kanyang maliit na kamay at inilagay ito sa ibabaw ng puso ni Alon. Pagkatapos, kinuha niya ang kamay ni Alon at inilagay ito sa ibabaw ng kanyang sariling puso. Pagkatapos, sa isang kilos na puno ng pagmamahal at pagtanggap, niyakap niya si Alon ng mahigpit. Papa Alon, bulong niya. 1 taon ang lumipas. Ang datiwasang baryo Maligaya, ang probinsyang pinagmulan ni Diwa, ay hindi na kasing lungkot ng dati. Sa gitna ng bayan, isang bagong gusali ang nakatayo, isang gusaling maliwanag. Puno ng kulay at puno ng tawanan. Ito ang unang community center na itinayo ng Pundasyon ng Pag-asa. Nagbibigay ito ng libreng daycare para sa mga bata, mga seminar para sa mga nawalan ng trabaho, at tulong legal para sa mga nangangailangan. Ngayong araw ang formal
na inaugurasyon nito at ang buong komunidad ay nagdiriwang. Nakatayo sa isang sulok si Diwa, hindi na bilang isang dayo o isang biyudang nakayuko, kundi bilang isa sa mga nagtatag nito. Pinagmamasdan niya ang paligid, ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Nakikita niya ang mga bata na masayang naglalaro sa bagong palaruan. Nakikita niya ang mga ina na nag-uusap, ang kanilang mga mukha'y puno ng pag-asa. Nakikita niya ang bunga ng isang trahedya na naging binhi ng pagbabago. Ang kanyang paningin ay napunta sa isang lalaki na nakaupo sa damuhan, nakikipaglaro sa isang grupo ng mga bata. Siya si Alon de Villa, hindi bilang isang makapangyarihang CEO, kundi bilang Papa Alon. May hawak siyang bola at masaya itong ipinapasa sa mga bata. Ang kanyang tawa ay malakas at totoo, isang tunog na hindi kailanman narinig sa mga board meeting. Sa tabi niya, tumatakbo at nakikipaghabulan si Hiraya. Ang kanyang kakayahan ay hindi nawala, ngunit ito'y nagbago. Hindi na ito isang bigat na kanyang pinapasan. Ngayon, ito na ay isang regalo. Nararamdaman pa rin niya ang emosyon ng iba, ngunit natutunan na niya itong gamitin para makatulong. Siya ang unang nakakaramdam kung may batang malungkot at lalapitan niya ito para bigyan ng yakap. Siya ang unang nakakaalam kung may matandang nangungulila at uupo siya sa tabi nito para makinig. Ang kanyang hyper-empathy ay naging isang liwanag na gumagabay sa kanya para magbigay ng kabutihan. Lumapit si Alon kay Diwa. Pinunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Mukhang mas nakakapagod maging Papa Alon kaysa magpatakbo ng isang korporasyon. Biro niya, sabay ngiti. Tumawa si Diwa. Pero mas masaya, hindi ba? Sobra, sagot ni Alon at hinawakan ang kamay ni Diwa. Magkahawak kamay silang pinanood ang paglubog ng araw sa likod ng mga bundok. Ang kulay kahel na liwanag ay tila isang mainit na yakap sa buong bayan. Naaalala mo ba noong una tayong nagkita? Ang lamig ng mga mata ko? Naaalala ko, sagot ni Diwa. At naaalala ko rin ang sinabi ni Hiraya, umiiyak at malamig ang puso ni Sir Alon. Hindi na ngayon, sabi ni Alon habang hinahalikan ang kamay ni Diwa. Dahil sa inyo, natutunan kong ang tunay na init ay hindi nagmumula sa yaman o kapangyarihan. Nagmumula ito dito. Itinuro niya ang kanyang puso. Sa sandaling iyon, tumakbo palapit sa kanila si Hiraya. Ang muka'y puno ng saya. Yumakap siya sa biwang nilang dalawa. Isiniksik ang sarili sa gitna. Mami, Papa Alon, tumatakbo po ang puso niyo ng sabay. Ang ganda po ng tunog. Nagkatinginan sina Alon at Diwa, isang tingin na puno ng pag-unawa at pag-ibig na hindi na nangangailangan ng mga salita. Niyakap nilang pareho si Hiraya, bumubuo ng isang perpektong bilog ng isang pamilya. Isang pamilyang hindi binuo ng dugo, kundi ng mga pinagtagpi-tagping piraso ng pighati, pagpapatawad at pagmamahal. Habang nakayakap sila, si Diwa ay tumingin sa kalangitan. Naalala niya si Lino, hindi na may sakit, kundi may pasasalamat. Ang kanyang pagkawala ay nagdulot ng isang trahedya. Ngunit mula sa trahedyang yon, isang bagong buhay ang isinilang para sa kanya at sa kanilang anak. Isang buhay na puno ng pag-asa, layunin, at isang pag-ibig na hindi niya akalaing posible. Naramdaman niya ang init ng yakap ni Alon at ang bigat ng ulo ni Hiraya sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, sa gitna ng tawanan at pag-asa sa isang bayang muling bumabangon, naintindihan niya ang lahat. Hindi pala dugo ang tunay na nagbubuklod sa isang pamilya, kundi ang pag-ibig na kayang maghilom ng pinakamalalim na sugat. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay ng puso na nagpapatunay na kahit sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay,
Mayroong liwanag na naghihintay, isang liwanag na dala ng pagpapatawad, pag-unawa, at ng isang haplos na kayang magpabago ng lahat. Ang tunay na aral ng ating kwento ngayong araw ay simple lamang. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa sakit na idinulot, kundi ang pagpili na huwag hayaang kontrolin nito ang iyong kinabukasan. At ang pamilya ay hindi laging tungkol sa dugo na nananalaytay sa ating mga ugat, kundi sa mga taong pinipili nating mahalin at samahan sa pagbuo ng isang mas magandang bukas. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Lubos po naming ikagagalak kung mag-iiwan kayo ng komento sa ibaba. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Nadiwa, Alon, at Hiraya? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Ang inyong mga salobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.